Magandang araw sa lahat. Ako ay si Jonna Marie Unabia at ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang paggamit ng pangalan sa pasalaysay. At bago tayo dumako sa ating aralin, mayroon tayong mga layunin na dapat isalang-alang. Unang-una ay natutukoy ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng pangalan katulad ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari batay sa mga halimbawa sa aralin. Pangalawa, na ipapakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa tamang paggamit ng pangalan sa kanilang pang-araw-araw na pagkikipag-usap at pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Pangatlo at ang panghuli, nakakabuo ang mag-aaral ng sariling pangungusap gamit ang tamang uri ng pangalan at naipapakita ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Bago tayo magsimula, may mga patakaran muna tayong dapat isaalang-alang sa ating aralin at sa ating silid-aralan. Unang-una ay maging magalang, gumamit ng po at opo at igalang ang guro at ang mga kaklase. Pangalawa, makinig at sumunod. Pakinggan ang guro at sundin ang mga tagubilin ng maayos. Pangatlo at panghuli, manatiling malinis at mabait. Alagaan ang silid-aralan at maging mabuting kaibigan sa lahat. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings comes in. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings comes in. Elbows up. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings comes in. Elbows up, knees bend. So bago tayo magsimula, magmasid muna tayo sa ating paligid. Ano-ano ang nakikita ninyo sa ating paligid? Aklat, papel, kaibigan, at guro. So ngayon, gamit ang mga salitang inyong binanggit, bubuo tayo ng isang pangungusap. Maliwanag? Halimbawa, may aklat ako sa mesa. Ano ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Tama, aklat. Ngayon, kayo naman ang gagawa ng pangungusap. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa? Ang kaibigan ko ay mabait. So, ano ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Tama, kaibigan. Ano naman ito? Ang guro ay nagtuturo ng asignaturang Filipino. Ang guro ay nagtuturo ng asignaturang Filipino. Ano ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Tama, guro. So ngayon, may gagawin tayo. May ipapakita ko sa inyo na mga larawan at tutukuyin ninyo kung saan ito nabibilang. Ito ba ay sa tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Halimbawa, aso. Saan nabibilang ang aso? Tama, sa hayop. Ngayon, ano ang nakikita niyo sa larawan? Sa susunod na larawan. Kaarawan. Saan nabibilang ang kaarawan? O ano ang kaarawan? Tama, pangyayari. Sunod naman, ano ito? Aklat. Saan nabibilang ang aklat? Tama, bagay.
panghuli, ano ito? Paaralan. So, saan nabibilang ang paaralan? Tama, lugar. Ngayon, tingnan niyo ang mga nasa pisara. Ano ang mga ito? Magandang araw mga bata. Ako nga pala ay isa sa inyong mga guro ngayong araw. Ang pangalan ko ay si Kershi Benay Leon at maaari niyo akong tawagin Teacher Crush. Magandang araw mga bata. Ngayon ay mayroon tayong isang pagsusuri. Sa aktibidad na ito, susubukan natin pagmasdan at pag-isipan ang mga salitang nasa kahon. Tingnan ninyo ito. May mga salitang tulad ni Maria, kaarawan, mangkanor, pusa, sapatos, walis, manok, Cebu, paaralan at Pasko. Ang panuto base dito sa inyong nakikita, tukuyin at idikit kung saan ito nabibilang. Ibig sabihin, aalamin ninyo kung anong uri ang bawat salita base sa kung anong bagay o nilalang ito tumutukoy. May 5 kahon sa ibaba. May tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Pag-isipan ninyong mabuti. Sino o ano ang tinutukoy ng salitang ito? Ito ba ay isang tao, isang hayop, isang bagay na nakikita o nahahawakan, isang lugar o napupuntahan, o isang pangyayaring magaganap pa lamang? Idikit sa tamang hanay ang bawat salita. Tatawag ako ng 10 estudyante na didikit ng mga ito sa pisara. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang pag-isipan kung saan nga ba ito nabibilang. Halimbawa, si Maria. Si Maria ay isang pangalan ng tao, tama. Kaya, ilalagay natin siya sa kolom na tao, tama. Kapag natapos na ninyo, babasahin natin ng sabay-sabay ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung pare-pareho tayo ng pagkakahati ng mga salita. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan ninyo kung paano ginagamit ang pangalan at kung saan ito nabibilang. Ayan, tapos na ba kayo? Ngayon, sabay-sabay nating suriin kung saan ninyo inilagay ang bawat isa. Pagkatapos nito, pag-usapan natin kung ano ang tawag sa mga ganitong salita at bakit sila magkakaiba ng kategorya. Handa na ba kayo? Magaling. Sige, simulan na natin ang pagsusuri. Tapos naman din tayo kay Maria. Punta naman tayo sa kategorya ng hayop. Pusa. Sa tingin ba ninyo, ang pusa ay nabibilang sa kategorya o sa pangalan ng mga hayop? Tama. Dumako naman tayo sa lugar. Tama ba na idinikit ni Ana ang Cebu na nabibilang sa kategorya ng lugar? Tama. Ngayon, aalamin natin kung naaayon o tama ba ang inyong mga idinikit sa pisara sa ating paksa na tatalakayin ngayong araw. Magaling mga bata, tapos na natin ang ating pagsusuri kanina, tama? Tama. Napansin ba ninyo na ang mga salitang inilalagay ninyo ay may kanya-kanyang grupo at kategorya? Halimbawa nito ay may mga salita tayong tumutukoy sa tao gaya ni na Maria at Mangkanor. May ilan naman na tumutukoy sa bagay gaya ng walis at sapatos. Mayroon ding hayop tulad ng manok at pusa. At mayroon tayong lugar gaya ng Cebu at paaralan. At ang panghuli, mayroon tayong pangyayari gaya ng Pasko at kaarawan. Ngayon mga bata, lahat ng mga salitang iyon ay tinatawag na pangalan at yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Alam ba ninyo na ang pangalan ay ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari? May 5 kategorya ang pangalan. Ito ay tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Sa madaling sabi, kapag tumutukoy sa tao, ito ay pangalang
pantao. Kapag tumutukoy naman sa bagay, ito ay pangalang tumutukoy sa gamit o isang bagay. Kapag tumutukoy naman sa hayop, ito ay pangalang tumutukoy sa hayop. Tama po ba? Kapag naman tumutukoy sa lugar, ito ay ang pangalang tumutukoy sa puok o sa isang lugar. At ang panghuli, kapag tumutukoy sa pangyayari, ito ay naging pangalang tumutukoy sa mga kaganapan. Pag-isipan naman natin ito, may ilang gabay na tanong akong ibibigay at gusto kong sagutin ninyo ito batse sa inyong sariling karanasan. Unang katanungan, sa tuwing naririnig mo ba ang pangalan ng isang taong mahalaga sa iyo, ano ang mararamdaman mo? Ikaw ay masaya. At ikaw naman, malungkot. Bakit naman malungkot yan? Pangalawa, magbigay ng pangalan ng isang lugar na espesyal sa iyo. Bakit kaya ito espesyal? Tama. Pangatlo, ano-ano ang mga bagay na pinapahalagahan mo at bakit ito mahalaga? Yes. Magaling. Napansin ba ninyo, mga bata, na halos lahat ng binabanggit ninyo ay may pangalan gaya ng tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari man iyan, lahat ay may sariling pangalan. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pangalan sa ating wika, tama po ba? Dahil ito ang nagbibigay kahulugan at pagkakakilanlan sa lahat ng bagay sa ating paligid. Ang susunod nating gagawin ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay may isang kinatawan o representante at sila ang maglalahad ng aksyon na kailangang mahulaan ng kanyang kasamahan o kagrupo. Bawat isang representante ay bibigyan ng isang sitwasyon o senaryo na kanyang ilalahad ng hindi nagsasalita. Ang bawat makakahula ay may puntos na nakalaan. Ang kulay pula ay para sa unang pangkat. Ang kulay bughaw naman ay para sa pangalawang pangkat. Ang kulay berde ay para sa pangatlong pangkat at ang kulay dilaw ay para sa panghuling pangkat. At dumako naman tayo ngayon sa pagtataya. Ngayon naman, ating susubukan kung gaano ninyo ito nauunawaan sa pamamagitan ng isang maikling pagtataya. Narito ang ating panuto. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Naiintindihan po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo, mga bata? Magaling. Kaya, ihanda ninyo ang inyong malinis na papel at ballpen. Ano nga ba ulit iyon? Malinis na papel at ballpen. Isusulat ninyo ang bilang ng pangungusap at pagkatapos ay bilugan ninyo ang salitang pangalan sa bawat isa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Magaling. Simulan na natin. Tapos na ba kayo, mga bata? Sige. Ipasa sa harapan ang inyong mga sagutang papel. Napakagaling. Karamihan sa inyo ay tama ang mga sagot. Ibig sabihin, nauunawaan na ninyo kung ano ang pangalan at kung paano ito nakikita sa isang pangungusap. Ngayong tapos na tayo sa ating pagsusulit, kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ito. Sagutan ito at ipasa sa susunod nating pagkikita.